Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Naniniwala po ba kayo na merong pinakamalakas na aswang na kayang mag-utos sa kapwa niya aswang sa pamamagitan ng kanyang itim na karunungan? Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay naganap taong 1987, kung saan ang nilalang na sinasabi ko ay aktwal kong nakalaban at nakita ng mga tao sa baryo namin. Ako nga ho pala si Baron, 20 taong gulang, nang magkahiwalay ang mga magulang ko at nagkaroon na sila ng sari-sariling pamilya. Si Lolo Gomer na ang nagpalaki sa akin. Sepulturero po ang lolo ko. Pero nang marami na po siyang nararamdaman sa katawan at dahil matanda na, ako na po ang pansamantalang pumalit sa kanya upang bantayan na rin ang lumang sementeryo na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Doon na nga po nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan na hindi ko po makakalimutan. Upang lubusan ninyong maunawaan, ito na po ang simula ng aking kwento. Lo, ano po nangyayari sa inyo? Pawisan po kayo at namumutla pa ang labi nyo. Nako, may lagnat din po kayo ah. Ay nako, huwag mo nang hipuin ang noo ko. Natural lang na magkasakit ako. Ulan-init kasi ang panahon. Mabuti na lang po't umuwi po kayo. Kaya nga umuwi ako dahil masama na talaga ang pakiramdam ko. Akin na nga po tong hawak niyong piko at sumandal po muna kayo rito sa bangko may sandalan. Ay sige po, isandal mo na lang ang dingding sa piko. Mauupo na rin muna ako rito. Okay na po, naisandal ko na po ang piko sa dingding. Ikukuha ko lang muna kayo ng tubig, Lo, ha? O siya, sige. Salamat, Apo. Hintayin niyo po ako dyan, ha? Mabilis akong pumasok sa loob ng kusina namin. Naglagay kagad ako ng tubig sa baso at bumalik ako sa sala. Nakita ko na nakapikit si Lolo Gomer. Awang-awa ako sa kanya ng mga sandaling yun. Dahil mahirap lang kami, kailangan kumayod ni Lolo Gomer para sa aming dalawa. Hindi rin naman kasi sapat ang kinikita ko sa trabaho ko bilang tagahatid ng tubig sa mga kababaryo ko. Kulang pa yun sa mga gastusin namin sa araw-araw. Paglapit ko sa kinauupuan ng matanda, tinawag ko siya. Lo, narito na po ang tubig nyo. Marahang nagmulat ng mga mata si Lolo Gomer at kinuha ang baso sa kamay ko. Pagkatapos, ininom niya ang laman nun. Saka niya ipinatong ang baso sa ibabaw ng lamesang kawayan na nakaharap sa kanyang upuan. Lo, kumusta po ang pakiramdam nyo? Ayos na ako, Apo. Huwag ka nang mag-alala. Lo, ano po kaya kung itigil niyo na po ang pagtatrabaho sa sementeryo? Nag-aalala na po kasi ako sa inyo eh. Baka doon po kayo datnan ng hilo eh. Yan na nga ang pinag-iisipan ko, Apo. Maaari kasing kaya pa ng isip ko ang trabaho. Pero ang katawan ko naman ang sumusuko. Huwag niyo na pong piliting magtrabaho, Lo. Ako na lang po muna ang pansamantalang papalit sa inyo. Abay, sigurado ka ba? Lo, kaya ko po ang trabaho niyo ron. Isa pa, mas malakas po ang katawan ko kaysa sa inyo. Kesa naman po mag-alala ko palagi sa inyo habang nasa trabaho kayo. Eh paano ang trabaho mo? Ako na po ang bahalang dumiskarte ron, Lo. O sige na po, magpahinga na po muna kayo. At ako muna ang babalik sa sementeryo. Nako, magsosolo ka ron, Apo. Nasa gitna pa naman yun ang gubat. Wala pong problema sa akin yun, Lo.
Hala sige, ikaw ang bahala. Basta, huwag kang magpapaabot ng gabi ron na. Baka mahirapan ka sa daan pa uwi. Opo, Lo. O sige na po, huwag niyo na pong isipin ng bagay na yon. Magpagaling na lamang po kayo. Hindi po kasi ako sanay na may sakit kayo, Lo eh. Kayang-kaya ko to, Apo. Pahinga lang ang kailangan ko. Ay siya nga pala, papasok muna ako sa loob ng kwarto ko at magpapalit lang ako ng damit. Inalalayan kong tumayo si Lolo Gomer. Papasok sa loob ng silid niya. Pagkatapos, ay nagpaalam na rin ako sa kanya at dinampot ang piko na nakasandal naman sa dingding. Lumingon muna ako sa pinto ng kwarto ng matanda. Saka ako lumabas ng bahay. Paglabas ko ng bakuran, napansin ko na marami ang mga taong nagkakagulo. Papunta sila sa barangay hall. Nakasalubong ko si Mang Arthur. Siya ang embalsamador sa puninaryang pag-aari nito. Madalas siyang kasama ni Lolo Gomer dahil sa uri ng kanilang trabaho. Mang Arthur, saan po kayo pupunta? Nagmamadali po kasi kayo eh. Ikaw pala, Baron. Nabalitaan ko kasing may dinalang patay sa barangay hall. Kukunin ko lang sana. Nauna na ang mga sasakyan ko kasi tinanghali ako ng gising kanina eh. Ah, ganun ho ba? Kaya pala nagkakagulo ang mga tao. Alam mo naman sa lugar natin, di ba? Konting dahilan lang, nakakaiba sa kanilang pandinig. Binibigyan na kagad nila ng ibig sabihin. Kung sa bagay, tama naman po kayo. Ikaw ba, saan ba ang punta mo? At may dala kang piko? Mangyaring masama po kasi ang pakiramdam ni Lolo Gomer eh. Kaya ako po muna ang pumalit sa kanya. Tatapusin ko pa po kasi yung sinimulan niyang pag-uukay sa sementeryo eh. Abay, ganun ba? Nitong mga nakaraang araw nga napansin ko na palagi siyang nahihilo. Sinabihan ko na nga na magpahinga na lang. Mabuti na lang po talaga at hindi siya ron nahilo. Ah, sige ho, Mang Arthur. Tutuloy na po ako. Oo nga pala. Teka. Mag-iingat ka talaga sa pagpunta mo roon. Sige ho, salamat po. Nauna akong tumalikod kay Mang Arthur at tinahak ko ang daan papunta sa liblib na sementeryo. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko naman sina Enchong at Norman. Magkaibigan silang dalawa at parehong mangangaso ng hayop ang ikinabubuhay. Hindi nila ako madalas kinakausap. Kung magkasalubong man kami sa daan, ay umiiwas sila. Ang balita ko tungkol sa kanila, mahilig daw silang maghanap ng mga mutya at isinasabay nila yon sa pangangaso nila. Pero ngayon, kakaiba ang tingin nila sa akin. Bakas ang pagtataka sa anyo nila na kahit hindi sila magsalita, alam kong may tanong sa kanilang isipan. Pero ako, hindi ko sila pinansin hanggang sa lumampas sila sa akin at narinig ko ang mga pinag-uusapan nila. Bro, nasan kaya si Lolo Gomer, no? Bakit kaya yung apo niya ang may dala ng piko? Abay, malay ko, tol. Masyado namang mayabang yan eh. Baka nagkukunwari lang na magtatrabaho sa sementeryo, pero ang totoo, maghahanap din ng mutya. Huwag ka namang ganyan sa kanya, bro. Wala namang ginagawang masama sa atin yung tao eh. Para masabi mong mayabang siya. Isa pa, tingin ko, hindi siya interesado sa mutya. Basta, tol. Mabigat ang loob ko sa taong yan. Para bang walang pagmamalasakit sa matanda. Kahit malayo na ang mga ito at mahina ang kanilang boses, malinaw ko pa rin na naririnig ang kanilang pinag-uusapan. Ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad hanggang sa makarating ako sa kinaroroonan ng sementeryo. Natigilan ako at inilapag ko ang piko sa ibabaw ng isang lumang puntod. Hinanap ng paningin ko ang hukay na ginawa ni Lolo Gomer para sa paglilibingan ng patay na nakakontrata sa matanda. Ngunit may napansin ako sa itsura ng mga nicho. Teka,
Bakit kaya ganito kalaki ang sira ng mga puntod? Marami na ang walang laman na bangkay sa loob ba? Tsaka, sa bandang yun, no? Sa may malapit sa hukay na ginawa ni Lolo Gomer, wala na rin laman. Alam kaya to ni Lolo? Alam din kaya to ng pamilya ng mga namatay? Dala ng pagtataka, nilapitan ko ang hukay sa lupa. Binitbit ko ang piko at sinuri kong mabuti ang katabing puntod. Sinilip ko ang loob ng nicho. Damo ang naroon at isang putol na katawan ng saging. Kaya naman, mas lalo akong nagtaka. Ibang klase rin naman na may gawa nito. Pinaglaruan talaga ang puntod. Katawan ng saging nakikita ko nakalagay sa loob ng nicho ah. Ay nako, mga wala talagang konsensya ang gagawa nito. Halata namang may nakalibing pa rito oh. Dahil may lapid pa. Saan kaya dinalang katawan ng bangkay rito? Saglit pa ako napatingin sa paligid na para bang may makikita ko ron na nakakalat na katawan ng bangkay. Ngunit walang bakas kung saan dinala ang bangkay na nawala sa puntod. Kaya naman, nilapitan ko na lang ang hukay na ginawa ni Lolo Gomer at iiling-iling ako na bumaba sa balon. Dala ko ang piko ay sinimulan ko na ang pagdudukal ng lupa. Mabuti na lang at meron akong nakitang pala sa loob ng balon. Kaya naging madali para sa akin ang pagtatanggal sa lupa. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng huni ng mga uwak. Kaya naman napatingala ako sa langit. Nakita ko ang mga ito na paikot na lumilipad sa tapat ko. Nako, yari. Uulan pa yata. Dito kasi sa baryo namin kapag maraming uwak ang sabay-sabay na humuhuni, abay nagbabanta raw ang ulan. Kailangan ko palang magmadali. Dahil doon ay sunod-sunod ang ginawa kong pagdudukal sa lupa. Pagkalipas ng 4 na oras, nagulat na lang ako dahil hapon na yon. Kaya naman, umahon na ako sa hukay at iginala ko ang paningin sa paligid. Nakakalibang palang ganitong gawain. Teka, sila Norman at Enchong yun ah. May mga dala silang maraming palaso at tag-isa sila ng pana. Meron din silang dalang lubid na nakasabit sa kanilang balikat. Sa palagay ko, mangangaso na ulit sila. Natigilan ako nang bigla silang huminto sa paglalakad at napatitig sa akin. Ilang metro lang ang layo nila sa kinaroroonan ko. Nagtaka ako dahil bakas sa mukha nila ang pag-aalala. Napaunat ako sa pagkakatayo. Nang lumapit sa akin si Enchong at iniwan niya sa gilid ng daan si Norman. Baron, bakit nandito ka pa? Ha? Ang sabi ko, bakit nandito ka pa? Hapon na. At ilang minuto na lang malapit ang dumilim ang paligid. Eh ano naman sa'yo kung malapit ang dumilim? Nagtatrabaho lang naman ako rito. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Lolo Gomer na bawal magpaabot ng gabi sa lugar na to? Wala naman siyang nababanggit sa akin. Saglit ako natigilan nang maalala ang ibinilin sa akin ni Lolo Gomer. Kaya naman, nagsalita ulit si Enchong. Batay sa reaksyon ng mukha mo, may ibinilin sa'yo si Lolo Gomer. Tama ba ako? Oo, pero bakit naman? Ang ibig ko sabihin ano naman na masama kung abutan ako ng dilim sa lugar na to? Basta, umuwi ka na. Bakit naman ako uuwi? Kayo nga papunta pa sa gubat Mangangaso kami, pero ikaw magsosolo ka rito. Wala kang kasama. Huwag mo na akong pakialaman, Enchong. Yung pangangaso nyo na lang ng kaibigan mo, ang atupagin mo. Hindi naman bumakas ang inis sa mukha ni Enchong nang sabihin ko sa kanya ang bagay na yon. Pero alam ko na medyo masama ang dating nun sa kanya. Sa halip, naging malumanay pa rin ito sa pakikipag-usap sa akin. Kaya naman, nakonsensya ako. Sige, pasensya na kung hindi malaga sa'yo ang sinasabi ko Mag-iingat ka na lamang rito. O siya, tutuloy na ako.
Hindi na hinintay ni Enchong na magsalita pa ako. Nahabol ko na lamang siya ng tanaw habang naglalakad siya papunta sa kinaroroonan ni Norman. Nang makalapit na ito sa kanyang kaibigan, tumingin pa silang dalawa sa akin bago nila ipinagpatuloy ang paglalakad papasok sa mas masukal na bahagi ng Kakahuyan. Napabuntong hininga naman ako nang dinampot ko ang piko. Saka ako naglakad pabalik sa bahay. Kalat na nga ang dilim nang dumating ako. Kaya naman, nadatnan ko si Lolo Gomer na naghihintay sa akin sa labas ng balkonahe. Papasok pa lang ako ay sumalubong na kagad sa akin ang sermon ni Lolo Gomer. Baron, pambihira ka naman bata ka, oo. Abay, nag-alala ko sa'yo ng gusto. Hindi ba't kabilin-bilinin ko kanina na huwag ka magpapaabot ng gabi sa daan? Pasensya na po kayo, Lo. Nakalimutan ko po yung mga ibinili niyo sa akin kanina eh. Isa pa po, nalibang po ako sa pagtatrabaho eh. Hayaan niyo po, Lo. Hindi na po mauulit. Abay, dapat lang. Mas lalo sumama ang pakiramdam ko nang malaman kong hindi ka pa nakakauwi. Pasensya na po talaga kayo, Lo. O wala, tara na po sa bahay. Kita nyo na, nilalamig na po kayo. May balot pa kayo ng kumot sa katawan. Hinintay kita, kaya narito pa ako sa labas. Kung hindi ka pa dumating ngayon, baka sinundo na nga kita eh. Ano po ba kasing inaalala nyo, Lolo Gomer? Wala naman. Hindi ka pa kasi sanay sa lugar na yun, Apo. Pati po si Enchong eh. Pinaalalahanan din po ako kanina. Mabuti nga yun at may nag-aalala sa'yo. Kahit hindi mo siya kadugo, siya'y nagmamalasakit. Ay nako, ang hirap talaga kapag matanda na. Mabagal nang ihakbang ang mga paa. Teka, kumapit po muna kayo sa braso ko, Lo, at aalalayan ko po kayo maglakad. Naku, wag na. Kaya ko pa naman. Ibaba mo na lang ang buhat mong piko at baka tamaan pa ako ng talim niyan. Saka ko lang naalala ang nakapatong na piko sa balikat ko. Ibinaba ko yon at isinandal ko sa dingding. Natigilan naman ako nang biglang bumuhos ang ulan. Nako, mabuti pala't nakauwi ka bago pa bumuhos ang ulan. Alam ko naman po na uulan, Lo eh. Dahil humuni po ang mga uwak kanina doon po sa tapat ng lupang dinudukulan ko. Ano ka mo? Humuni ang mga uwak sa tapat mo? Opo. Sabay-sabay pa nga po yung ginawa nilang paghuli. Teka, bakit po parang bigla po kayo nag-alala sa sinabi ko sa inyo? Ay nako, pumasok na muna tayo sa loob ng bahay bago ko sagutin ang tanong mo. Mabilis kaming pumasok sa bahay at naunang umupo sa bangko si Lolo Gomer. Isinarado ko ang pinto at mga bintana dahil may kasamang hangin ang ulan. Nang matapos ako, ay tumabi ako ng upo sa matanda. Lo, bakit po kaya pakiramdam ko bigla kayong nag-alala nang mabanggit ko ang tungkol sa mga uwak? Dahil masamang pangitain ng mga uwak na yon, Apo. Paano po naging masamang pangitain? Mga ibon lang naman po mga yun. Sinabi mong maraming uwak ang lumipad sa tapat mo at narinig mong humuhuli sila na sabay-sabay. Ibig sabihin nun, panganib ang hatid nila sa'yo. Kaya, Apo, ayokong sabihin ito, pero mag-iingat ka. Lo, pamahiin lang po yun. Diyos pa rin po ang magpapasya kung mapapahamak po ako. Isa pa, bakit naman po ako malalagay sa panganib, di ba? Basta, pangitain nyo na hindi dapat baliwalain. Isang babala na maiiwasan naman kung mag-iingat ka. Oo na po, mag-iingat na lang po ako palagi. Basta Lo, kayo, magpagaling kayo ha. Mahirap kapag may sakit po kayo. Nag-aalala po ako sa inyo eh. Mawawala din ito. Kapag namatay ako, kasama ang sakit ko, sa tatakluban ng lupa. Hoy Lo, wag ganyan. Nakukuha niyo pa magbiro ng ganyan, pambihira naman kayo, oo. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Dala sa hukay ang sakit ng tao.
Huwag na nga po natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan, Lo. Kinikilabutan lang po ako sa mga pinagsasabi nyo eh. Dahil sa sinabi ng matanda, nakaramdam ako ng pag-aalala. Pero bigla ko namang naalala ang tungkol sa mga nicho. Ikinuwento ko sa matanda ang mga napansin ko sa sementeryo. Ganun talaga sa sementeryo, Apo. Mga walang hiya kasi mga taong gagawa nun sa mga patay na. Pinagnanakawan nila mga bangkay. Matagal ng sakit ng ulo ni Kapitan ang mga magnanakaw na yon. Aba, kung matagal na po nangyayari yung ganun, bakit di pa po umanap ng tao magbabantay sa sementeryo, di ba, Lo? Tayo na nga ang nagbabantay sa sementeryo, bukod sa pagiging sepulturero natin. Kaya lang, bawal gawin yun sa gabi dahil masyado mapanganib. Baka kasi armado ang mga taong nagnanakaw sa sementeryo. Mapahamak pa tayo. Ang ipinagtataka ko lang naman po eh, bakit naman po papalitan pa nila ng katawan ng saging ang mga bangkay? Abay siyempre, para hindi halata, hindi ba? Para pagtakluban ang kanilang masamang gawain. Kahit ipinaliwanag na ni Lolo Gomer, ay hindi pa rin ako kumbinsido. Para bang may ibang bagay akong naiisip. Maya-maya pa, ay nagpaalam ako sa matanda para magpalit ng damit. Pumasok ako sa loob ng silid ko. Pagkatapos ko namang magbihis, napansin ko ang uwak sa bintana ng kwarto ko. Napakunot ang noo ko at napatingin din ako sa gawi ni Lolo Gomer na tahimik na nakaupo sa bangko. Saka ko muling sinulyapan ang uwak na nakatingin lang din sa akin. Talaga kayang kahit gabi na ay mayroon pa ring uwak sa paligid? Nakaiba namang ibon to. Tinitigan kong masyado ang uwak. Kinilabutan ako sa paraan ng pagkakatitig niya. Kaya naman, pinalo ko siya ng hinubad kong damit. Kaya naman, napilitan tong lumipad palayo sa bintana. Diyos ko, ano ba yun? Nagsipagtayuan tuloy yung mga balahibo ko sa katawan dahil sa uwak na yun ah. Ay nako, nakakapag-alala tuloy ang sinabi sa akin ni Lolo Gomer tungkol sa pamahiin kapag may uwak. Nang mailagay ko sa timba ang hinubad kong damit, ay lumabas na ako ng silid. Nadatnan ko pa rin na nakaupo si Lolo Gomer sa bangko. Hinipo ko ang noo niya at may lagnat pa rin siya. Lo, magpahinga na po muna kayo sa silid nyo. Magluluto lang po ako ng hapunan natin para makainom na rin po kayo ng gamot. Naku, nakapagluto na ako at nakainom na ako ng gamot kanina. Kaya wala ka nang dapat intindihin pa. Pero bakit di pa po kayo nagpapahinga? Nanginginig po ang katawan nyo. Kahit balot na po kayo ng kumot. Hindi pa naman kasi ako inaantok. Maghapon ba naman ako nakahiga lang dito? Ano po bang inaalala nyo? Iniisip ko lang, Apo. Paano na tayo kung hindi na ako makakapagtrabaho? Narito naman po ako, di ba? Sayang naman po ang laki ng katawan ko kung hindi ko kayang suportahan ang lolo ko. Kahit bagyang ngumiti si Lolo Gomer, alam kong nag-aalala ito sa kanyang kalagayan. Kaya naman, inakbayan ko siya sa kanyang balikat at inalala namin ang mga panahon na malakas pa ito. Sa ganung paraan na wala ang pag-aalala ng matanda, maya-maya pa ay nagpaalam na itong matutulog na rin. Ako naman, kahit nakahiga na sa katre, ay hindi mawala sa isip ko ang tungkol sa uwak. Pagbaling ko naman sa nakabukas na bintana, nakita kong biglang nagsiliparan ang mga paniki mula sa sagingan. Dahil nabulabog ang mga ito sa malakas na alulong ng mga aso sa paligid. Madalas nangyayari yon kapag tapos ng umulan, kaya't napabalikwas ako ng bangon at sumilip ako sa bintana. Aba, teka, bakit kaya kakaiba ang alulong ng mga aso? Nagsipagtaasan na rin ang mga balahibo ko sa katawan. Tsaka, nakakakilabot ang huni nila. Sandali, parang nanggagaling yun sa kinaroroonan ng sementeryo ah.
Hindi kaya may magnanakaw na naman sa mga bangkay? Napatingin ako sa labas ng kwarto ko. Nasa tapat lang nun ang silid ni Lolo Gomer. Wala naman sigurong masama kung pupuntahan ko sa sementeryo. Isa pa, baka natutulog na rin si Lolo Gomer. Hindi niya malalaman ang gagawin ko. Baka sakali na lang din na mahuli ko ang mga taong nagnanakaw sa mga bangkay. Dahil hindi ko naman iniisip ang kaligtasan ko ng mga oras na yon, sinunod ko ang dikta ng isip ko. Mabilis akong lumabas ng bahay at kinuha ang gaserang nakasabit sa balkonahe. Paglabas ko, umihip ang hangin na para bang may kakaiba sa paligid. Grabe, ang lamig ng simoy ng hangin ah. Tsaka, madilim masyado ang paligid. Hala, palakas ng palakas ang alulong ng mga aso ah. Kung di ako nagkakamali, tama talaga ang kutob ko. Mabilis kong tinakandaan papunta sa sementeryo. Pero natigilan ako nang makasalubong ko ang mga taong nanggagaling sa lugar na yon. Usong nila ang isang babaeng tadtad ng sugat sa katawan. Nakita ko rin ang mga tanod na may mga dalang sulo. Si Mang Arthur naman ang nasa unahan ng mga tanod habang katulong siya sa pag-usong sa bangkay. Kaya agad akong lumapit sa kanya. Mang Arthur, ano po nangyari sa babaeng yan? Nadisgrasya, Baron. Natagpuan din ng kapitan at ng mga tanod niya. Napatay na ang babaeng ito, malapit doon sa sementeryo. Hinala nila, ginahasa muna bago pinatay. Anak ng putya. Grabe naman palang ginawa sa kanya. Kaya siguro nagkakagulo ang mga aso kanina. Sinabi mo pa, halang talaga ang bituka ng gagawa nito sa kanya. Walang puso. Sasama po ako sa inyo. Tutulong na po ako sa pagbubuhat sa bangkay. Mabuti pa nga, masyado mabigat eh. Tsaka madulas yung katawan niya dahil sa dugo. Wala kasi yung usungang higaan ng patay eh, dahil may sinunduring patay sa kabilang baryo. Sige, dito ko na po hahawakan sa bandang paa. Oo, ikaw ang bahala. Diretso na to sa puninarya ko dahil nasuri na ng mga pulis ang katawan ng babae. Umalingasaw ang malansang amoy ng dugo sa katawan ng babae. Hinilabutan ako dahil dilat ang mga mata nito at pakiramdam ko. Sa akin yon nakatingin. Nakakatawa man, pero naiilang talaga ako sa pwesto ko. Yung tipong pakiramdam ko, buhay pa ang babae at hindi siya kumukurap na nakatingin sa akin. Kaya naman, kahit nadala na namin siya sa puninarya, pakiramdam ko, kasama ko pa rin ang babaeng biktima. Lalo na at nalagyan ng dugo ang gaserang hawak ko. Ganon din sa mga kamay ko. Nakaupo na ako nun sa bangko nang lumapit sa akin si Mang Arthur. Ito pala ang alkohol, tsaka malinis sa tela. Bunasan mo muna ang kamay mo na may bahid ng dugo. Wala pa kasi akong tubig ngayon eh, kaya hindi ka makakapaghugas ng kamay. Nakalimutan ko magsabi sa'yo kanina. Bukas pa po ako makakapag-deliver ng tubig sa inyo eh. Inuna ko po kasing tapusin yung naiwan po na trabaho ni Lolo Gomer. Hayaan mo na yun. Bukas ay unahin mo na lang ako sa pagdadala mo ng tubig. Sige ho. Salamat nga pala sa tulong mo, Baron, ha? Ay, wala pong ano man yun. Naawa po kasi ako sa babae. Kung hindi lang siya naliblib ang baryo natin, baka madali na lang na makahingi ng tulong sa mga pulis para may magpatrolyang alagad ng batas sa lugar natin. Nang sa gayon, matakot naman ang mga kawatan sa paggawa ng krimen. Tama po kayo sa sinabi ninyo, Mang Arthur. Ay, siya nga po pala. Kailangan ko na rin pong umuwi at walang kasama si Lolo Gomer doon. Nang gabing yon, ay nakalimutan ko na ang tungkol sa sementeryo at nagpasya na lang akong bumalik sa bahay. Nagpalit ako ng damit at inihiga ko ang pagod kong katawan. Saka ako nakatulog ng maimbing. Kinabukasan ay maaga akong bumangon sa higaan para naman sa trabaho ko. Bandang tanghali na nang matapos ako sa paghatid ng tubig sa mga kapitbahay ko.
Dahil may panibagong namatay sa baryo namin, nakatanggap ako ng kontrata sa paghuhukay ulit ng lupa para sa paglilibingan ng patay. Kaya naman, agad akong nagtungo sa sementeryo. Napakunot na naman ang noo ko nang makita kong makakasalubong ko ulit sa daan ang magkaibigan na sina Norman at Enchong. Tig-isa sila ng pasan sa balikat ng baboy ramo. Si Enchong naman ang nasa hulihan. Nilampasan lang ako ni Norman, ngunit si Enchong, hinintay niya akong makalapit sa kanya. Mag-iingat ka ha. Huwag ka magpapaabot ng gabi sa sementeryo. Teka Enchong, ano bang pinagsasasabi mo? Wala ka bang naririnig sa paligid? Bakit di mo pa kasi ako diretsahin? Ikaw na ang bahalang umalam. Basta, mag-iingat ka. Teka sandali, may tatanong pa ako sa iyo eh. Hindi na ako pinansin ni Enchong. Diretso siyang naglakad habang pasan ang patay na baboy ramo at tumutulo pa ang dugo nito sa lupa. Kaya naman, pinilit ko na lang na baliwalain ang mga sinabi niya. Naisip ko tuloy na baka ang tinutukoy niya ay ang mga nangyayaring nakawan sa mga bangkay sa sementeryo, pati na yung tungkol sa nangyari sa babae. Habang naglalakad naman ako, ay nakita ko ang lupang may maraming dugo na ayon nga sa mga tao ay doon natagpuan ang katawan ng biktima kagabi. Hindi ko tuloy maiwasang hindi tignan ang bahaging yon. Pero natigilan ako dahil biglang bumaba ang uwak sa bahaging yon at abala ito sa pagtuka ng kung anong bagay na kinukuha nito sa lupa. Nakakadiri namang uwak to. Tumutuka pala siya sa buong dugo ng tao. Tsaka, parang kahawig to ng uwak na dumapo sa bintana ako kagabi ah. Sandali nga at malapitan nga. Aha! Ikaw nga yun! Ikaw nga yung uwak sa kwarto ko! Nang marinig ng uwak ang boses ko, mabilis siyang lumipad dahil sa gulat. Kaya naman, napatingala na lang ako sa langit at tinignan ko kung saan ito dumapo. Pagkatapos, humuni ulit ito ng malakas. Saka ko ipinagpatuloy ang paglalakad papunta sa liblib na sementeryo. Pagdating ko roon, ay nagulat na naman ako sa itsura ng isang puntod. Abat, anak ng putya, nawala na naman ang bangkay sa loob ng puntod na to. Pambihira, ano ba nangyayari? Tsaka sa loob naman, ay mayroong bagong katawan na saging. Hindi na magandang nangyayaring to ah. Kailangan talaga malaman ni Kapitan ang tungkol sa bagay na to. Sinuri ko ang loob ng nicho at napansin kong bangkay lang talaga ang nawala roon. Sandali nga. Kung pagnanakaw lamang sa bangkay ang pakay ng mga taong gumawa nito, bakit kaya hindi nila kinuha ang pabaon na pera at mga alahas ng patay? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Dahil hindi ko na nakayanan ang mabahong singaw ng puntod, lumayo ako saglit at tinignan ko ang lapida ng may-ari ng nicho. Aba, 3 araw pa lang ang nakakalipas nang mailibing ang nagmamay-ari ng puntod na to. Ibig sabihin, hindi pa tuluyang naagnas sa katawan ng bangkay. Grabe naman. Ang tibay naman ng sikmura ng taong bubuhat sa katawan ng patay para lamang sa pansarili niyang pangangailangan. Anak ng putya, oo. Habang natitigilan ako, narinig ko naman ang malakas na huni ng uwak sa tapat ko. Dahil sa inis, binato ko siya. Naalala ko kasi yung sinabi ni Lolo Gomer. Umalis naman ang ibon, pero muling nabaling ang atensyon ko sa gawi ng nasirang nicho. Kung may ganitong problema sa sementeryong to, bakit kaya hindi nababanggit ni Lolo Gomer ang tungkol sa bagay na to? Naging magulo ang isip ko ng mga oras na yon at nagtataka akong napasulyap sa malawak na sementeryong napapalibutan ng mga nagtataasang puno. Kung bakit naman kasi doon pa naglagay ng libingan.
Nag-alala tuloy ako sa kaligtasan ko. Pakiramdam ko kasi may mga matang nakatingin sa akin. Alam ko ang bagay na yon dahil kanina pang nagsisipag taasan ang mga balahibo ko sa katawan para hindi ko maramdaman ang ganung pakiramdam. Sinimulan ko na lang ulit ang pag-uukay. Halos tumagal yun ng 4 na oras. 4:00 na ng hapon nang matapos ako. Pawisan ang noo ko nang umahon ako sa hukay at paminsan-minsan napapasulyap talaga ako sa mga nasirang nicho. Dahil kakaiba na ang nararamdaman ko sa lugar na yon, mabilis kong dinampot ang piko at umuwi agad ako sa bahay. Pagdating ko naman sa tapat ng bakuran namin, ay nakita ko si Lolo Gomer. Kausap niya si Mang Arthur at hindi pa nila ako napapansin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila, kaya narinig ko kung ano ang pinag-uusapan nila. Ano bang balita? Sa nawawala mong kapatid, Arthur? Wala pa rin nga akong balita kay Rose. Nag-aalala na nga po ako sa kapatid kong yun, Tatang Gomer. Nagtanong-tanong ka na ba sa mga kababaryo natin? Oo. Ilang beses na po ako nagtanong-tanong sa kanila. Pero wala po makapagsabi sa akin kung may nakakakilala ba kay Rosa. Baka naman ayaw na talagang magpakita sa'yo ng kapatid mong yun. Isa pa, 20 taon na siyang nawala sa poder ng mga magulang mo. Dito ka na nga nakapagtayo ng negosyo dahil sa paghahanap mo sa kapatid mo. Gusto ko na nga sumuko kung minsan, Tatang Gomer eh. Akala ko po kasi may makakakilala rito kay Rosa. Tapos sabi pa nila, kausapin ko raw ho kayo. Dahil may kilala raw po kayo na Rosa ang pangalan. Nako, sino ba nagsabi sa'yo na may kilala akong Rosa ang pangalan? Tumanda na ako rito pero ang Rosa ang nakilala ko ay halos kasing edad ko lang at palayaw lang nila yun. Ang mabuti pa po siguro, kalimutan ko na lang ang paghanap sa kanya. Alam mo, sa palagay ko naman, maayos ng buhay ni Rosa. Kaya siguro hindi na siya nagpapakita sa'yo. Tsaka, nung namatay pa lang ang mga magulang ninyo, di sana nagpakita na siya sa'yo, hindi ba? Iniisip ko nga ho na baka patay na siya. Jesus Mariosep ka naman, oo, Arthur. Huwag kang mag-iisip ng negatibong bagay sa kapatid mo. Ipagdasal mo lang na nasa maayos siyang kalagayan ngayon. Sana nga ho, ganun talaga. Saglit na natigilan ang dalawa sa pag-uusap nang mapatingin sila sa gawi ko. Kaya naman wala na akong nagawa kundi ang tuluyang lumapit sa kanila. Baron, kanina ka pa ba dyan nakatayo? Opo, Lolo. Ano po bang pinag-uusapan niyo ni Mang Arthur? Mukhang seryoso po kasi kayo at hindi man lang nag-abalang umupo sa bangko. Nagtanong lang naman itong si Arthur tungkol sa nawawala niyang kapatid na si Rosa. Hindi rin naman kasi ako magtatagal, Baron. Mabuti na lang at nandito ka na. Aalis na rin ako. May kasama na si Tatang Gomer. Hindi ka man lang ba magkakape, ha, Arthur? Naku, salamat na lang ho. Hindi naman po ako mahilig sa kape. Hala, sige na ho. At aalis na rin po ako. Total, malapit na rin po dumilim ang paligid. O siya, sige. Ikaw nang bahala. Mag-iingat ka. Isang tango ang itinugon ni Mang Arthur sa sinabing yun ni Lolo Gomer. Hinatid na lamang namin siya ng tanaw nang lumabas siya sa bakuran namin. Saka naman ako napasulyap sa gawi ni Lolo Gomer. Apo, mabuti naman at maaga kang umuwi ngayon. Di ba sabi ko naman po sa inyo, hindi ko na po kayo bibigyan pa ng alalahanin. Halika, pumasok na ho tayo sa loob para makapagpahinga na po kayo. Teka, sandali lang. Iwan mo muna ang piko dito sa labas ng bahay. Hindi mo malang nilinisan yan. Puro lupa pa. Babalik pa naman po kasi ako sa sementeryo bukas Bala ko nga po sanang iwan na lang to dun. Naisip ko po na baka pati ito nakawin pa. Biglang sumagi sa isip ko ang nangyari sa puntod kanina
Kaya pagpasok namin ni Lolo sa sala, ay agad ko siyang kinausap. Tumabi ako sa kanya sa upuan. Lo, kanina po, nadiskubre ko pong may sumira na naman sa puntod na malapit po sa pinag-uukayan ko. Ano ka mo? 3 araw pa lang po nakakalipas mula po nang mailibing yun. Nawawala po ang bangkay sa loob ng nicho at pinalitan po ng katawan ng saging. Diyos ko, mukhang araw-araw na lang yata may nawawalang bangkay sa sementeryong yun. Nag-aalala na po ako, Lolo Gomer. Kailangan na pong malaman to ni Kapitan. Tayo po kasi ang pagbubunton ng galit ng mga tao sa oras na nalaman nila na nawawala ang katawan ng kaanak nila sa libingan. Talaga pong malaking gulo to kapag nagkataon dahil tayo po ang nagbabantay sa sementeryo. Ako na ang bahala ron, Apo. Huwag mo nang isipin yon. Paano hindi ko po iisipin yun, Lo? 2 nicho na pong nasira. Hindi na po ito simpleng pagnanakaw lang, Lo, dahil nadiskubre ko po na wala namang nawawalang gamit sa bangkay. Ibig mo ba sabihin, nakita mong naroon pa rin ang pabaong gamit sa mga patay? Opo, Lo. Kaya nakasiguro po ako na hindi pera o alahas ang talagang kinukuha ng magnanakaw, kundi ang bangkay po mismo. Hindi nakapagsalita si Lolo Gomer. Napaunat ito sa pagkakaupo at napansin kong naging balisa ang kilos niya. Apo, huwag mo munang sabihin kay Kapitan ang tungkol dito. Basta, magtrabaho ka lang. Ako na ang bahalang umayos nito. Bakit kayo pa po, Lolo? Malaking gulo ito, Apo. Kailangan mailihim muna sa mga kaanak nang namatayan ang tungkol dito. Pero Lo, masakit po sa pamilya ng namatayan kapag itinago niyo po sa kanila ang katotohanan. Hindi naman ito magtatagal, Apo. Para maiwasan lang ang paglaganap ng kaguluhan sa baryo natin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko sa sinabing yun ni Lolo Gomer. Pero bigla ko rin naalala ang mga babala sa akin ni Enchong. Kaya naman, hindi na rin ako nakatiis na hindi magsabi sa matanda. Lo, may isa pa pong gumagambala sa isip ko kanina. Tungkol naman saan? Tungkol po sa sinabi sa akin ni Enchong. Teka, ano na naman ba ang sinabi sa'yo ni Enchong? Sabi po kasi niya sa akin, mag-iingat daw po ako sa sementeryo. Ano po bang ibig niyang sabihin doon, Lo? Huwag kang maniniwala sa sinasabi niya. Tinatakot ka lamang ni Enchong. Pero nararamdaman ko, Lo, na may gusto talaga siyang sabihin sa akin. Lo, umamin nga po kayo. Ano po ba talaga nangyayari sa sementeryo? Wala, Apo. Wala akong tinatago sa'yo. Wala rin akong alam sa mga nangyayari doon. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang masasabi ko lang, iwasan mo sila. Palagi ko naman po siya nakakasalubong sa pagpunta ko ng sementeryo. Kung wala naman po kayong inililihim sa akin, bakit ko naman po iiwasan si Enchong? Bigla tuloy ako nag-alala sa'yo, Apo. Huwag ka na kaya magtrabaho sa sementeryo. Hala, bakit naman po, Lo? Ang totoo niyan, nakarating sa akin ng balita tungkol sa babaeng pinatay kagabi. Nalaman ko rin na lumabas ka pa kagabi. Sino po nagsabi sa inyo? Si Mang Arthur po ba? Oo, siya nga. Tapos, nadagdagan pa ng kwento mo ngayon. Kaya bigla tuloy ako nag-alala sa'yo, Apo. Alam niyo na po pala ang tungkol doon. Sobra po talaga yung ginawa sa kanya ng salarin. Butas-butas po yung katawan niya na parabang pinagsasaksak po ng ice pick. Walang awa po ang may gawa nun sa kanya. Kaya nga mas makabubuting ihinto mo muna ang pagtatrabaho sa sementeryo. Pero sa araw naman po ako nagtatrabaho, Lolo Gomer. Hindi naman po sa gabi. Kahit na pa mabuti na nag-iingat. Isa pa, napansin ko na napapadalas din ang paglabas-labas mo sa gabi para puntahan ang sementeryo. Sana naman, wag nang maulit yun, Apo. Ayoko mapahamak ka. Hindi naman po ako mapapahamak, Lo. Kaya ko naman pong pangalagaan ang sarili ko.
Apo, hindi mo alam kung anong panganib ba naghihintay sa'yo. Kaya sana naman, makinig ka sa akin. Hindi po kaya ang mga nangyayari ngayon ay may kaugnayan po sa ibinigay na babala sa akin ni Enchong? Ay nako, ayan ka na naman. Pinag-usapan na natin yan, di ba? Malalaman ko rin naman po kung anong dahilan eh. Sa ngayon po, ay mananahimik na muna ako. Pero hindi ko po may pangangako kung gaano ako katagal mananahimik. Hindi na nagsalita pa si Lolo Gomer. Sa halip ay tumayo ito at hinawakan niya ako sa balikat. Sige na, Apo. Magpahinga ka na muna. Tama na muna yung kakatanong mo. Lo, hindi po ako titigil sa pagtatrabaho sa sementeryo. Itutuloy ko po to. Hindi na lang po ako magpapaabot ng gabi. O siya, sige, ikaw nang bahala. Hindi na kita pipigilin. Pagkatapos namin mag-usap ni Lolo Gomer, ay pumasok na rin ako sa loob ng silid ko. Pagsapit naman ng gabi, ay hindi agad ako dinalaw ng antok. Pabaling-baling ako sa higaan na parabang ang init sa loob ng kwarto ko. Kaya naman, bumangon ako sa higaan at lumabas muna ako ng bahay. Ngunit hindi pa man ako natatagalan sa labas, ay nakarinig na ako ng pag-angil ng isang hayop mula sa kinaroroonan ng sementeryo. Pinakinggan kong mabuti yon at naulit na naman ang pag-angil. Diyos ko, anong klaseng hayop ang may gawa ng ganong kalakas na pag-angil? Kahit medyo malayo ang distansya sa bahay namin mula sa sementeryo, rinig na rinig ko pa rin ang pag-angil niya. Akma sanang pupuntahan ko ang pinagmumula ng ingay nang marinig ko ang boses ni Lolo Gomer mula sa likuran ko. Saan ka pupunta? Ano na naman ang binabalak mo? Lo, may narinig po akong ingay sa sementeryo eh. Balak mo talagang puntahan yon? Opo, Lo. Baka may nangyayari po sa lugar na yun. Hindi ka aalis, Baron. Dito ka lang. Isa pa, baka sina Norman at Enchong lang ang mga yon. May nakita na naman siguro silang baboy ramo, kaya nagkakagulo sila. Sigurado po akong hindi baboy ramo ang narinig ko pong pag-angil kanina, Lo. Huwag mo nang puntahan na po. Baka mapahama ka lang. Isa pa, baka nakakita sila ng mabangis na hayop na nagtataglay ng mutya. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ba't naghahanap sina Norman at Enchong ng mga mutya para ibenta sa iba? Paano kung napapalaban sila sa mga hayop? Ano naman ang magagawa mo roon? Hindi niyo naman po siguradong sina Enchong at Norman po ang mga yun. Paano po kung nakita po nilang magnanakaw ng bangkay, di po ba? Dapat may gawin po ako para tulungan sila. Pinag-usapan na natin ang tungkol sa bagay na yan, Apo. Pero Lo, kaya nga mas mabuting huwag ka nang makialam. Baka mapahama ka pa. Hala, sige na. Pumasok ka na rito sa loob ng bahay. Mahirap na. wala na nga akong nagawa nang maunang pumasok sa loob ng bahay si Lolo Gomer. Ilang beses pa ako nakarinig ng mga pag-angil mula sa sementeryo. Nagsimula na ring umalulong ang mga aso sa paligid namin. Kaya hindi ko na narinig ang ingay na nagmumula sa libingan. Hanggang sa biglang tumahimik ang paligid. Nang mga sandaling yon, nasa loob na ako ng kwarto ko at agad akong nakatulog. Kinabukasan, nagising ang natutulog kong diwa sa malakas na sigawan ng mga tao sa labas ng bahay. Narinig ko rin ang boses ni Mang Arthur at Lolo Gomer. Kaya naman, mabilis akong bumangon para tignan ang nangyayari sa labas. Hanggang sa tuluyan na akong lumapit sa mga ito. Nagulat ako dahil meron na namang pinag-uusapang katawan ng tao, ang mga tanod. Naroon din ang sasakyan ni Mang Arthur habang hinihintay ang katawan ng patay. Kaya naman, nakiusyoso na rin ako sa tabi ni Lolo Gomer. Lo, ano po nangyayari? Meron na namang pinatay. Diyos ko po, grabe naman ang mga sugat niya sa katawan. Para bang pinagsasasaksak siya ng ice pick. Aba,
Ganyan na ganyan din po ang itsura ng unang babaeng natagpuang patay malapit sa sementeryo. Sino po bang nakakita sa biktimang yan? Sina Enchong at Norman. Nasaan po sila? Ayun sila, kausap ng mga pulis para sa investigasyon. Nababaliw na ang taong gagawa nito sa biktima, Lo. Kita niyo, oh. Pinagbutas-butas niya ang balat ng lalaking to. Napatingin kaming dalawa ni Lolo Gomer sa kinaroroonan ni Mang Arthur. Titig na titig siya sa katawan ng biktima. Mang Arthur, sigurado po ba kayong taong gagawa niyan sa katawan ng biktima? Hindi na ako sigurado, Baron. Kung tao pa ba ang pumatay sa kanya. Pero ang ginagawa niya sa katawan ng kanyang biktima, hindi na talaga makatao. Wala na siyang pinagkaiba sa mga halimaw. Sa palagay ko, seryosong usapin na talaga ito. Nakausap ko na rin si Kapitan tungkol sa mga nangyayari sa baryo natin. Pati na yung nadiskubre ng apo ko sa sementeryo. Pero sabi naman ni Kapitan, manahimik lang daw muna at sana ang bahalang lumutas sa problema. Talaga po? Sinabi niyo na kay Kapitan, Lo? Oo, Apo. Sinamahan ako ni Arthur. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Alam na ni Kapitan ang tungkol dito. Hindi lang talaga dapat malaman ng mga tao dahil magkakagulo. Totoo sinabi ni Tatang Gomer. Hindi basta patayan lang to, Baron. Kailangan na matinding pag-iingat. Saka ko lang naintindihan kung bakit yun ang naisip na paraan ni Kapitan para maiwasan ang matinding kaguluhan. Pero tama naman din ang kasabihan. Walang lihim na hindi nabubunyag at nalaman ngayon ng mga tao. Nagkagulo sila. Sinugod kami ng mga kaanak ng mga bangkay sa sementeryo. Kami ang sinisisi nila sa pagkawala ng katawan ng bangkay sa libingan dahil inilihim daw namin ang katotohanan sa kanila. Hindi naman kami pinabayaan ni Kapitan. Inayos niya ang gulo at inako niya ang lahat ng pananagutan tungkol sa pagtatago namin ng katotohanan. Si Mang Arthur naman ay tumulong din sa pagpapaliwanag dahil doon nagkaroon na ng malawakang pagroronda sa baryo at palitan ang mga ito sa pagbabantay sa sementeryo. Nahinto rin ang paglitaw ng mga biktima sa baryo namin at kahit papano humupa ang tensyon sa mga tao at bumalik na ulit ako sa pagiging sepulturero. Ngunit isang araw, 9:00 yon ng tanghali, nang makasalubong ko ulit sina Norman at Enchong. Sa pagkakataong yon, si Norman naman ang humarang sa dinaraanan ko. Kaya ibinaba ko saglit ang pasan ko na piko sa balikat ko. Mag-iingat ka, Baron. Hindi lang mga patay ang kailangan mong bantayan. Ano ka mo, Norman? Huwag kang pakasiguro sa mga tao sa paligid mo. Hindi lang ang mga puntod at bangkay sa sementeryo ang kailangan mong bantayan. Teka. Hindi mo pa ako kasi diretsahin eh. Pareho kayo ni Enchong nang sinasabi sa akin eh. Ano ba talaga ang gusto niyong palabasin? Pinapaalalahanan ka lang namin na mag-iingat ka sa liblib na sementeryo. Bakit di niyo pa kasi sabihin sa akin kung anong ibig niyong tukuyin sa mga babala niyo sa akin? Dahil kung sasabihin namin sa'yo, tsak na hindi ka rin naman maniniwala eh. Hahayaan namin na ikaw mismo makadiskubre kung anong ibig naming sabihin. Basta ang maipapayo lang namin sa'yo, mag-iingat ka palagi sa sementeryo, Baron. Bigla naman akong kinabahan sa mga sinabi niyo. Hindi niyo pa kasi sabihin sa akin kung ano ang totoo eh. Basta, panigurado naman eh. Malalaman mo rin kung ano yun. Tol, tara na. Iwan na natin si Baron. Mauna ka na, bro. Nauna nang umalis si Norman at nagpaiwan naman si Enchong. Kapag nakarinig ka ng pag-angil sa kinaroroonan ng sementeryo, puntahan mo kaagad, magbantay ka. Kagaya ng sinabi ni Norman, hindi lang mga patay ang dapat mong bantayan. Huwag mo rin kalimutang magdala ng magagamit mo para ipagtanggol ang sarili mo.
Teka. Paalala ba yan o pananakot? Hindi kita tinatakot, Baron. Pinapaalalahanan lang kita. Magdala ka ng sandata. Di ko alam kung dapat ako maniwala sa inyo ni Norman. Pero sige, gagawin ko ang sinasabi nyo. Mabuti naman kung ganun. Alam din namin na palagi kang nakakarinig ng mga kakaibang huni ng pag-angil sa sementeryo. Kadalasan pa nga, pinupuntahan mo pa yun, di ba? Kaya mag-iingat ka at maging alisto ka sa paligid. O siya, sige na. Tutuloy na ako. Matagal bago ako nakabawi sa pag-aalala dahil sa mga sinabi sa akin ni na Enchong at Norman. Habang nakatanaw ako sa kanilang paglalakad, naisip ko na meron pa akong hindi alam tungkol sa sementeryo. Dahil doon, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na makita ko kung sino ang nagmamay-ari ng angil na yon. Pagdating ko sa kinaroroonan ng libingan, iginala ko ang paningin ko sa paligid. Napansin ko, meron na namang nasirang mga nicho. Sa isang bahagi naman ng sementeryo, nakita kong may mga taong nakapaligid sa kabaong na handa ng ibaon sa pinagdukalan ko ng lupa. Yun ang katawan ng lalaking natagpo ang patay malapit din sa sementeryo. Nang matapos sila sa paglilibing, dumaan silang lahat sa akin at masama ang tingin ng ibang nakipaglibing sa akin. May ilan pang mga tao na kusang nagparinig sa akin na wala raw kaming kwenta ni Lolo Gomer. Hindi raw kami maaasahan sa pagbabantay sa puntod ng mga kaanak nila. Kaya sila na raw mismo ang magbabantay tuwing gabi sa pinaglibingan ng pamilya nila. Pero sinabi naman ng isa pang lalaki na wag raw isisi sa amin ni Lolo Gomer ang mga nangyari dahil wala naman daw kaming kasalanan. Mabuti pa ang isang yun. Alam na wala talaga kaming kasalanan. Pero huwag kayong mag-alala dahil gagawa ko ng paraan para mahuli ko na ang taong kumukuha sa katawan ng mga bangkay. Buong maghapon akong nagdukal ulit ng balon na paglilibingan naman sa lalaking namatay raw dahil sa sakit. Bandang 4:00 ng hapon ay nagpasya na rin akong umuwi at hindi ko na hinintay na abutan ako ng pagdilim sa paligid. Pagdating ko naman sa bahay ay naroroon si Mang Arthur. Tuwang-tuwa nitong ibinalita sa amin na meron na daw nakakaalam sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Talaga po? Mabuti naman po at magkikita na po kayo ni Aling Rosa. Napakasaya ko talaga, Baron. Hindi na nga ako makapaghintay Para bang gusto ko nang hilahin ng oras para magkita na kagad kami ng kapatid kong si Rosa. Teka, saan ba raw siya nakatira? Ang sabi po ng babaeng napagtanungan ko ay nasa kabilang baryo raw po. Doon sa rancho ni Tatang Baste. Nakapangasawa raw po ito ng isang sepulturero. Oo, natatandaan ko na. Alam ko nga na merong sementeryo sa lugar na yon ni Baste. Pumunta nga po pala ako rito para humagpasalamat. Bakit naman po, Mang Arthur? Kung hindi kasi dahil sa tulong ni Tatang Gomer, hindi ko mahanap ang kapatid ko. May kakilala kasi siyang pulis at nagpatulong kami sa kanya. Naku, dapat po pala ipaghandaan niyo po ang pagkikita po ninyo ng kapatid niyo. Oo nga siya nga pala, tutuloy na ako, Tatang Gomer. Maraming salamat po ulit. Aalis na ho ako. Sandali lang. Magdaan-daan ka lang sa pagtakbo mo, ha? Baka ikay madapa. Oo. Tuluyan na ngang nakalabas ng bakuran namin si Mang Arthur. Napangiti na lang ako habang habol ko ng tanaw ang tumatakbong si Mang Arthur. Para siyang bata sa ikinilos niya kanina. Maya-maya pa ay napasulyap naman ako kay Lolo Gomer na nakatingin din kay Mang Arthur. Hindi po maitago ni Mang Arthur ang labis na tuwa, no? Abay, siyempre naman, Apo. 20 taon niyang hinanap ang kapatid niya. Isa pa,
Ganon talaga ang magkapatid. Ako po kaya? Naaalala rin po kaya ako ng mga kapatid ko sa ama at ina? Oh, bakit naman napunta yan ang usapan natin? Wala po. Bigla ko lang po silang naalala. Ay, nakong batang ito, oo. Pumasok na nga tayo sa loob at kanina pa ako nakapaganda ng hapunan natin. Parang gusto ko kasing matulog ng maaga. Sige o, itatabi ko lang po itong piko at pala. Naunang pumasok sa loob ng bahay si Lolo Gomer. Ako naman ay sumunod na rin sa matanda. At nagpalit muna ng damit bago ako naupo sa lamesa. May nakahanda lang ang pagkain doon. Kahit nagtataka ko dahil maaga kaming maghahapunan, tahimik na lang akong kumain. Hindi na rin ako nagtanong sa matanda kung ano ang ibig sabihin ni Norman at Enchong sa mga sinabi nito. Nang tumayo ako sa lamesa at dala ang plato, ay nagtaka naman si Lolo Gomer. Tapos ka na kagad kumain? Opo, busog na po kasi ako eh. Aba, konti yata ang kinain mo ngayon. Ewan ko po ba? Ang bilis ko po mabusog. O hala, sige na. Ako na ang bahala sa pinagkainan mo. Magpahinga ka na at maaga ka pang gigising bukas para magatid naman ng tubig sa mga suki mo. Bakit po? May nagpunta na po ba rito para po sa tubig? Oo. Iniwanan ko sa ibabaw ng lamesa yung listahan ng mga taong may order sa'yo ng tubig. Kasi nga pala, inayos ko na rin ang kariton mo nang hindi ka naman napapagod magbuhat sa mga galon. Talaga po, Lo? Oo, kesa naman wala akong gawin dito sa bahay. Baka mas lalo lamang akong manghina. Naku, salamat po, Lolo Gomer. Sige po, Lo. Papasok na po ako sa loob ng kwarto ko. Isang tango ang itinugon ni Lolo Gomer sa akin at ipinagpatuloy nito ang pagkain. Pagpasok ko naman sa loob ng silid ko, nahiga kagad ako sa katre. Ngunit nanatiling dilat ang mga mata ko habang nakatingin sa bubong namin. Magulo ang isip ko ng mga oras na yon, kaya kahit madilim na ang paligid ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng malakas na alulong ng mga aso sa paligid, kasabay ng biglang pagdapo ng uwak sa bintana ng silid ko. Nagtataka man ay hindi ko nalang pinansin ang muling pagpapakita sa akin ng ibon. Ayon pa naman kay Lolo Gomer, maraming babala ang dala ng uwak. Pero ano ba to? Pagkakataon ko na to eh, para mahuli kung sino talaga ang kumukuha sa katawan ng mga bangkay. Maingat akong lumabas ng bahay. Sinigurado kong hindi magigising si Lolo Gomer. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan at hindi ko na kailangan magdala ng gasera. Sinigurado ko rin na dala ko ang piko dahil yun ang alam kong sandata na maaaring katakutan ng mga taong gagawa ng kabalbalan sa mga puntod. Maya-maya pa ay nagpasya na akong maglakad papunta sa kinaroroonan ng sementeryo. Ano ba yan? Bakit ayaw tumigil ng mga aso sa kakatahol sa akin? Tsaka yung alulong nila nakakakilabot. Teka, sa bandang yun, may mga nagrorondang tanod. Pero bakit sila? Di sila papunta sa sementeryo. Saan kaya sila pupunta? Saglit lang ako natigilan nang makitang ibang direksyon ang tinatahak ng mga tanod. Kaya naman, ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating ako sa kinaroroonan ng sementeryo. Dahan-dahan akong nagtago sa likod ng isang puntod at iginala ko ang paningin ko sa paligid. Pero nagulat ako sa biglang paghuni ng mga uwak sa mga sanga ng puno. Pambihira naman, oo. Sabay-sabay pa talaga kayo sa paghuni at lumipad talaga kayo para umikot lang sa tapat ko. Diyos ko, masama kayang pangitain to. Bahala na nga. Teka, bakit kaya biglang tumahimik ang paligid? Nawala ang alulong ng mga aso Pati na rin
ang narinig kong angil sa lugar na to. Inabahan ako dahil baka may nakatingin sa akin at pinagmamasdan lang ako mula sa malayo. Kaya naman, sa biglang pagtago ko sa nicho, nagkauntugan pa kami ng ulo ng isang lalaking may sukbit na pana sa balikat. Aray ko! Sino ka ba't di ka tumitingin sa... Teka, Enchong, ikaw ba yan? Teka, kasama mo rin si Norman? Oo, kami nga ito. Nakita ka namin, nagpunta ka rito. Kaya sinundan ka namin. Sa kabilang pintuan kami dumaan. Hindi ko naman akalain na iisang puntod lang ang pagtataguan natin. Oo nga, ang sakit tuloy ng noo ko. Sandali, huwag kayo maingay. Enchong, ihanda mo ang pana mo. Narito na siya. Sinong tinutukoy mo, Norman? Basta, makiramdam ka na lang sa paligid. Isa pa, bakit piko ang dala mo? Wala namang kasing itak sa bahay eh. Kaya ito lang ang nadala ko. Ano ba kasi ang paggagamitan natin ng sandata? Alamin mo na lang. Pero ikaw na rin na makapagsasabi. Mahirap kapag ikinikwento lang namin eh. Walang maniniwala. Ito ang dahilan kung bakit naghahanap kami ng mutya. Ano? Huwag na kayo maingay. Tignan nyo sa gawing yun. Saan? Diyos ko po. Anong klaseng nilalang yan? Meron siya 2 sungay. Mapupula ang kanyang mga mata. At maraming bungo ng tao ang nakasabit sa kanyang leeg. Baron, pagmasdan mo rin ang kulay itim niyang balat. Makintab na parang may langis. At nakalitaw ang mahahaba niyang pangil sa bibig. Naku po, Diyos ko. Mahahaba rin ang kanyang mga kuko na para bang sakarit. Anong tawag sa ganyang klaseng nilalang? Sa ngayon, hindi pa namin alam kung anong klaseng nilalang siya. Para sa amin, isa siyang halimaw na mapanganib. Hinaan niyo ang boses niyo. Baka marinig na kayo. May kakayahan siyang maglaho kapag naramdaman niyang nasa panganib siya. Kailangan masugatan natin siya para hindi siya makapaglaho. Yun ang kanyang kahinaan. Nang mga oras na yon, pakiramdam ko hindi na ako humihinga dahil sa labis na takot. Mabilis ang tibok ng puso ko, lalo na nang umangil ng malakas ang nilalang. Hindi ako makapaniwalang ang naririnig kong malalakas na pag-angil mula dito sa sementeryo ay siyang may kagagawan. Kaya dapat mahuli na siya. Tignan mo mga bungo ng tao sa bewang at leeg niya. Lahat ng mga yan nanggaling sa mga nasirang nicho. Siya talaga ang magnanakaw ng mga bangkay. Sa madaling salita, isa siyang aswang. Naku po, Diyos ko. Tignan nyo, may padating pa, 2 aswang. Ang mga yan naman, ang kanyang mga alagad. Anong gagawin natin? Maghihintay tayo rito para makahanap ng tiyempo. Hindi na ako para maghintay. Patatamaan ko na sila ng palaso ko. Teka bro, anong ginagawa mo? Bakit mo binalaan ng palaso ang pana mo? Ginagawa ko to, tol, para sa kaligtasan natin lahat. Hindi na nga namin napigilan ang pagpapakawala ni Norman ng kanyang palaso na agad bumaon sa katawan ng aswang na unang dumating kanina. Si Enchong naman, sunod-sunod na rin na nagpakawala ng mga palaso sa ere at bumaon ang lahat ng mga yon sa kasama nitong mga aswang. Sugod, Norman! Sugod! Nagulat ako nang lapitan ng 2 ang kinaroroonan ng mga aswang na abala sa pagtatanggal ng mga palaso sa kanilang katawan. Ngunit ang nilalang na merong kwintas ng mga bungo ng tao, mabilis siyang lumundag at bumagsak siya sa tapat ko. Agad niya akong binigwasan ng kalmot sa dibdib ko at tumalsik ako ilang dipaan layo sa kanya. Habang sina Norman at Enchong naman, abala sila sa pakikipaglaban sa 2 pang aswang. Paglingon ko naman sa gawin ng aswang na unang umatake sa akin, saktong lumundag ito papunta sa paanan ko habang tumutulo ang malapot nitong laway. Umaangil ito habang nakadipa ang mga braso. Huwag ka lalapit! Maawa ka! Iaangat ko sana ang piko, ngunit tinungtungan yun ng aswang
at ilang beses niya akong kinalmot sa tiyan. Aray! Napakasakit! Walang kasing sakit ang pagbaon niya ng kuko sa katawan ko! Saka ko lang naintindihan na ang pumatay sa mga biktima ay walang iba, kundi ang nilalang na nasa harapan ko dahil sa paraan niya ng pagsaksak ng kuko niya sa katawan ko. Tulong! Tulungan niyo ako! Gusto ko man tumayo at lumaban, pero marami ng sugat ang tinamo ko sa katawan. Mula yon sa kuko ng aswang, hindi pa ito nasiyahan at bigla niya akong kinagat sa balikat. Lumayo ka sa akin! Ah! Napakasakit, tama na! Aray! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Dahil sa sigaw ko, napansin yun ni Enchong. Pinana niya ang likod ng aswang kaya tumakas ako. Nakita ko na hinabol nila ang aswang na umatake sa akin. Pumatak ang luha ko mula sa aking mga mata dahil sa napakatindi ng sakit. Diyos ko, hindi tumitigil ang pagbulwak ng dugo mula sa sugat ko. Tsaka ang mga butas sa balat ko. Parang sinaksak ako ng ice pick. Napakasakit. Nangihina ako. At nanlalabo na ang paningin ko. Dahil sa mga tinamo kong sugat, napahiga ako sa lupa habang nanginginig ang katawan ko. Mabilis din ang tibok ng puso ko dahil pakiramdam ko, katapusan ko na yon. Sa kabilang dako naman ng sementeryo, narinig ko ang sigawan ng mga taong nagtulong-tulong para patayin ang tumatakas na aswang. Sa pagkakarinig ko, nahuli nila ang nilalang na yon. Habang ako naman ay panayang dasal na sana ay mabuhay pa ako. Maya-maya pa ay napansin ko ang uwak na madalas kong nakikita sa bahay. Bumaba siya sa nicho. Pagkatapos lumipat sa dibdib ko. Tinitigan ko siya sa mga mata at nakatingin din siya sa akin. Huwag mo kong tukain, maawa ka. Alam ko na kumakain ka ng nabuong dugo. Nakikiusap ako. Hindi ko alam kung naiintindihan mo ako, ha. Pero wak, tulungan mo naman ako. Pigil ang hininga ko nang mas lumapit ang uwak sa dibdib ko. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagpatak ng mainit na bagay sa dibdib ko. Nang tignan ko yon, nanlaki ang mga mata ko. Sabay lipad ng uwak sa impapawid. Dinampot ko naman ang bagay na yon. Ano to? Itlog? Pambira. Nangitlog ang uwak sa dibdib ko. Tsaka matigas ito na kulay pula na para bang bato. Dala ng pagtataka ko, mabilis akong bumangon. Nang mga oras na yon, hindi ko napapansin na wala na ang sakit na nararamdaman ko sa katawan. Hindi ko rin napansing naghihilom na ang mga sugat ko dahil abala ko sa itlog na nahulog mula sa uwak. Teka, hindi ito isang itlog, kundi isang uri ng bato. Paanong nangyari yun? Napatingala ako sa langit kung saan ay hindi ko na nakita ang uwak. Ngunit ang mas ipinagtataka ko, wala na ang sugat sa katawan ko. Tuluyan lang akong napatayo at kinapako ang mga sugat ko. Anak ng... Paanong nangyari yun? Anong kapangyarihang taglay ng batong to? Teka, hindi kaya ito yung sinasabing mutya? Kung ganun, isa tong mutya ng uwak? Dahil sa mga nangyari sa akin, hindi kagad ako nakakilos. Nakatingin lang ako sa batong hawak ko. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Norman. Baron! Halika na! Ano pang ginagawa mo dyan? Napatay na namin ang aswang! Mabilis kong itinago sa bulsa ko ang bato at dinampot ko ang piko. Saka ko tumakbo papalapit sa kinaroroonan ng mga ito. Naroon sina kapitan at ang mga tanod niya. Pinag-uusungan nila ang isang babaeng tadtad ng saksak sa katawan. Nagbalik na ito sa dating anyo
bilang tao. Bakit naging tao na siya? Yan talaga ang anyo nila bago sila nagiging aswang sa gabi. Anong binabalak niyo sa katawan ng aswang? Dadalhin namin siya sa bahay ni Mang Arthur para maimbalsa mo ang kanyang katawan. Teka. Hindi ba tama lang sa kanya ang sunugin? Bakit kailangan pa siyang maimbalsa mo? Dahil tao na siya, Baron. Kung nasaan yung aswang pa rin siya, pwede natin sunugin ang katawan niya. Kaya lang sa batas ng mga pulis, kailangan niyang dumaan sa tamang proseso bago ilibing. Iisipin ng mga pulis na pinatay siya ng mga tao. Naiintindihan mo na ba kung anong ibig ko sabihin? Oo, Enchong. Umiiwas lang kayo para hindi kayo paghinalaan na pumatay kayo ng tao. Anong binabalak niyong gawin sa kanya pagkatapos na maimbalsa mong katawan niya? Si Kapitan na ang bahala sa aswang pati na sa mga pulis. Kaya halika na, tulungan mo na lang kaming dalhin to sa puninarya ni Mang Arthur. Nakiusong na rin ako at dinala namin ang katawan ng aswang sa bahay ni Mang Arthur, habang sina Kapitan naman at ang mga tanod niya ay umalis na rin sa lugar na yon para asikasuhin ang mga gagawing hakbang para pagtakpan ang ginawa nilang pagpatay sa aswang. Hindi nga naman paniniwalaan ng batas na isa tong aswang, kaya gumawa ng paraan si Kapitan para palabasing namatay ang babae sa sakit. Dahil doon, wala na ring imbestigasyon tungkol sa totoong nangyari sa babaeng aswang. Mabuti na lang talaga at merong impluwensya si Kapitan sa mga pulis. Pagdating namin sa bahay ni Mang Arthur, nagulat pa ito. Ngunit ipinagtapat namin sa kanya kung sino ang bangkay na dila na namin sa puninarya niya. Sino-sino ang nakapatay sa aswang na ito? Sina Norman at Enchong po. Sa tulong din po ng taong bayan at ni Kapitan. Kaya pala halos magkalasog-lasog ang katawan ng aswang. Pero sa itsura nito, hindi ko na siya may embalsa mo. Ubus na ang dugo niya. Bibigyan ko na lang siya ng maayos na ataol. Sige na, ipasok nyo na yan sa loob ng puninarya. Mabilis naming ipinasok sa loob ng puninarya ang katawan ng aswang. Itinabi namin ito sa isa pang bangkay na naroroon. Pagkatapos ay kinausap namin si Mang Arthur. Mang Arthur, babalikan na lang po namin ang bangkay. Kayo ang bahala. Sige na, makakalista kayo. Kami na ng mga tauhan ko ang bahala sa katawan ng aswang. Mang Arthur, bakit parang maputla po ang mukha nyo? May sakit po ba kayo? Wala to. Masakit lang yung tiyan ko kanina. Hala, sige na. Pwede na kayong umalis. Nang tumalikod sa akin si Mang Arthur, naramdaman ko ang pag-iinit ng bato sa bulsa ko. Kasunod ng kaba na naramdaman ko. Para bang may mali sa paligid ko. Sila Norman at Enchong naman ay lumapit sa akin at kinuha ang piko sa kamay ko. Ako na magdadala ng piko mo, Baron. Para ka nang hihimatayin dyan eh. Ano ba problema? Ha? Wala naman. Sige, ikaw na muna magdala ng piko ko, Norman. Para kasing biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Isa pa, napansin ko rin na para bang may mali sa kilos ni Mang Arthur. Ano ka ba naman, Baron? Walang mali sa kilos ni Mang Arthur. Nagulat ka lang siguro sa mga nangyari kanina. Kaya lahat ng nakikita mo, pinagdududahan mo. Basta, sulit kayo sa akin. Ano? Saan naman tayo pupunta? Halina kayo, sumama na lang kayo sa akin. Ano bang iniisip mo, Baron? Panoorin natin ang gagawing pag-iimbalsa mo ni Mang Arthur sa bangkay na nasa loob ng puninarya. Hala, bakit naman natin gagawin yon? Tara na, saka ko na lang ipapaliwanag sa inyo. Bilisan nyo! Mabilis akong umikot sa bahay ni Mang Arthur. Pumuesto kami sa likod ng puninarya kung saan merong maliit na bintana roon. Kita namin ang ginagawang pang-iimbalsamo sa katawan ng mga bangkay. Pagkalipas ng ilang minuto, sinimulan na ni Mang Arthur ang pang-iimbalsamo. Kaya lang, nanginig ang kamay nito at napahagulgol ng iyak. Nanlaki ang mga mata namin
nang makita naming niyakap nito ng maigpit ang katawan ng babaeng aswang. Rosa! Rosa, kapatid ko! Hindi ko akalain na sa ganitong paraan pa tayo magkikita. Matagal kitang hinintay. Ang sabi may pupuntahan mo ko rito. Magkikita pa tayo, hindi ba? Nagkatingin ng kaming tatlo. Hindi kami makapaniwala sa narinig namin. Sabi ko na may mali sa kilos niya kanina. Kapatid niya ang aswang. Maghintay pa tayo rito. Baka may matuklasan pa tayo tungkol sa pagkatao niya. Iniwan ni Mang Arthur ang kanyang kapatid at binalingan na muna nito ang isa pang bangkay sa katabi nitong lamesa. Pumasok ang dalawa niyang tauhan. Pinagtulungan nilang wakwakin ang tiyan ng bangkay. Hindi ganun ang pang-eembalsamo. Kaya natitiyak ko, ng gabing yon, matutuklasan namin ang pinakatatagong lihim ni Mang Arthur. Mas lalo kaming nagulat nang hinugot nila ang laman loob ng bangkay at nilantakan nilang tatlo. Gusto talagang bumaliktad ng sikmura ko ng mga oras na yon. Ngunit mas pinili naming maging maingat. Tumakbo kami ng mabilis, palayo sa puninarya, dahil hindi na namin makayanang panoorin ang ginagawa ng mga tao sa loob. Sina Enchong at Norma naman, dahil sa takot, sumiksik na rin sa bahay namin. Gulat na gulat naman si Lolo Gomer nang magising ito sa malakas na pagbayo ko ng katok sa pinto ng silid nito. Pagbukas ng pintuan ng matanda, nabigla ito sa itsura namin habang ang piko na hawak ni Norman. Pagis nitong binitiwan sa sahig. Kanya-kanya kaming sara ng mga bintana at nagkulong sa loob ng bahay namin. Jesus Mariosep na mga batang ire! Ano ba nangyayari sa inyo, ha? Lolo Gomer, may nakita po kami. Umayos ka nga! Tsaka bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Ikinuwento naming tatlo kay Lolo Gomer ang mga nasaksiyan namin at hindi rin ito makapaniwala sa mga sinabi namin. Bumakas din ang pag-aalala sa mukha ng matanda nang mabanggit kong napatay namin ang kapatid ni Mang Arthur na si Aling Rosa. Diyos ko! Napakatagal niyang hinintay ang pagkikita nilang magkapatid. Pagkatapos, ay malalaman niyang patay na ito. Tapos siya pa ang mag-iimbalsamo sa katawan ni Rosa. Masama ito. Tiyak na mag-iiganti siya. Ang masaklap pa nga po, Lolo Gomer. Tinanong niya kung sino ang pumatay sa aswang. Ang pagtanong niyang yon ay nalaman niya na kung sino ang kanyang papatayin. Kailangan natin maganda. Tiyak na magwawala siya sa galit. Sandali, ano bang klaseng aswang ang kapatid niya? Hindi po namin alam, Lolo Gomer eh. Basta po yung itsura niya parang demonyo at ginagawa niya pong kwintas ang mga bungo ng mga patay na kinukuha niya po sa libingan. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang aswang na busaw. Pinakamataas na uri ng aswang. Dahil kaya niyang utusan ng mga aswang na balbal sa pamamagitan ng itim niyang karunungan at kaya rin niyang maglaho. Walang anumang sandatang makapapatay sa kanya, maliban na lamang kung ang hahawak sa sandata ay merong tangan na mutya ng uwak. Ano pong itsura ng mutya ng uwak, Lo? Ang mutya ng uwak ay kulay pulang bato na kasinlaki ng itlog ng pugo. Kaya nitong magpahilom ng sugat at ibinibigay lang ito sa taong mas karapat-dapat na pwedeng magmay-ari nito. Kung ganun po, Lolo, mutya nga po ng uwak ang nakuha ko. Dahil din sa bato, kaya naramdaman ko po na aswang si Mang Arthur. Ano sabi mo? May nakuha kang mutya ng uwak? Ganun ba? Opo, Lolo Gomer. At yun din po ang dahilan kung bakit naghilom po ang mga sugat ko. Abay, nasa ng mutya ng uwak? Kailangan kong makita. Bilisan mo! Mabilis kong dinukot sa bulsa ko ang bato at nagulat ang matanda nang makita yon. Diyos ko! Ito nga yun!
Ito nga ang mutya ng uwak. Kung ganun ikaw ang napili, ikaw rin ang kailangan lumaban kay Arthur. Sandali lang po, Lolo Gomer. Paano naman po kami? Ano magagamit namin laban sa aswang na busaw? May kakayahan din ang talim na may dinikdik na bawang, tsaka asin. Ngunit hindi yun tuluyang makakaapekto sa busaw. Pansamantala lamang siyang manghihina. Kung ganun po, kailangan pa rin na sanib puwersa ng sandata mula sa taong may tangan ng mutya. Oo naman, doon nyo lang mapapatay ang busaw. Pero, paano po si Baron? Wala po siyang alam sa pakikipaglaban eh. Kusang lilitaw ang kanyang kakayahan sa oras na nasa panganib siya at may hawak na sandata. Kahit anong hawakan niyang armas, magkakaroon yun ng bisa laban sa busaw. Nakaanda po kaming tumulong kay Baron, Lolo Gomer. Maraming salamat naman sa inyo kung ganon. Hindi naman po sana mapapahamak si Baron eh. Kung hindi namin ipinakita sa kanya ang totoong nilalang na nagnanakaw sa mga bangkay sa sementeryo. Huwag niyo nang isipin yon. Mahalaga na rin na malaman ng mga tao na may aswang na busaw sa baryo natin dahil marami na siyang pinipinsalang bangkay. Kagaya na lang ng ginawa ni Mang Arthur. Tama si Baron. Nakita namin na kinakain talaga niya ang lamang loob ng bangkay. Kasama niya mga tauhan niya. Aksidente lang na nakita niyo ang bagay na yon at tiyak. Naramdaman niya ang presensya niyo kanina. Hindi magtatagal. Pagtatangkaan na niya ang mga buhay ninyo. Handa po ako. At lalaban po ako sa kanila, Lolo. Heto na ang mutya ng uwak, Apo. Ilagay mo lang sa bulsa mo. Sikapin mo na hindi yan mawawala sa'yo. Pakaingatan mo yung mabuti. Ano na po ang pinaplano niyong gawin ngayon, Lolo Gomer? Bukas ng gabi, bantayan yon sementeryo. Alam ko na yun ang una nilang wawasakin. Paghihigantihan nila ang mga tao sa pamamagitan ng pagsira sa puntod ng kanilang pamilya. Doon nyo sila tatambangan. Ako nang bahalang kumausap kay Kapitan. Nang gabing yun, ay hindi na ako nakatulog. Kahit nakauwi na sina Enchong at Norman, hindi pa rin mawala sa isip ko ang natuklasan namin. Kinabukasan, dinala ni Mang Arthur ang kabaong ng kapatid sa barangay hall para dun paglamayan. Nagpanggap ito na para bang walang nangyari. Kaya naman, sinakyan namin kung ano ang mga pinaplano niya. Hindi rin ako lumapit sa kanya dahil mararamdaman niya ang presensya ng mutya sa katawan ko. Kami naman nina Enchong at Norman ay lihim nang naglagay ng patibong sa paligid ng sementeryo hanggang sa dumating na nga ang pagkakataon para maisagawa namin ang mga pinaplano. Bandang 8:00 ng gabi, nakapwesto na kami sa gilid ng sementeryo. Dala ko ang piko. Sina Enchong at Norman naman ay mga pana. Ang mga tanod naman ay nanatili sa barangay hall. Para hindi mahalata ni Mang Arthur ang mga binabalak namin. Pupunta lang sila sa sementeryo kapag dumating na ang takdang oras. 9:00 ng gabi nang makarinig kami ng alulong ng mga aso sa paligid, kasunod ng pag-angil mula sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Nakikiramdam din ang mga ito bago sila tuluyang lumantad sa sementeryo. Humanda kayo. Nariyan na sila. Hindi nagtagal, dumating na nga ang inaasahan namin, ang pinuno ng mga aswang na busaw na si Mang Arthur. Tapos kasama nito ang 2 nilalang na may payat na pangangatawan at mukhang paniki. Busaw at balbal. Magkasama na sila. Sige na, ngayon ang tamang pagkakataon para umatake. Pinangunahan ko ang pagsugod sa mga aswang na busaw at balbal. Nagulat ang mga ito sa biglang paglitaw ko. Sumunod na rin sina Enchong at Norman na panay ang pagpapakawala ng palaso sa ere. Tumama ang mga yon sa 2 balbal na kasama ng busaw na si Mang Arthur. Umangil ito ng pagkalakas-lakas.
At ako ang hinarap niya. Ang lakas ng loob ng tambangang kami rito. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa kapatid kong si Rosa. Huwag ka na magkunwari! Dahil bistado ka na namin, Mang Arthur. Nakita namin ang ginagawa mo sa bangkay ng iniimbalsamo mo. Dati na silang patay. Kaya ano pa ba ang ipagdadamot mo? Hindi pagdadamot ang tawag doon, kundi respeto sa mga namatay na. Kahit ang dahilan mo, ang pagkain sa laman loob ng mga bangkay ay hindi pa rin katanggap-tanggap, hayop ka! Kaya humanda ka. Tayong dalawa ngayon ang magtutuos! Inilang hakbang ko lang ang pagitan naming dalawa at malakas ko siyang pinalo ng piko. Ngunit nakaiwas naman ito at gumanti siya sa akin ng kalmot sa dibdib. Napaatras ako dahil naramdaman ko ang pagguhit ng sugat sa balat ko. Umalingaw-ngaw ang tawa ng busaw. Ano? Masakit ba? Teka, ano nangyayari? Bakit naghihilom ang sugat mo? Hindi lang ikaw ang may kapangyarihan dito, Gonggong, kundi ako rin. Gulat ka, no? Mabilis akong umatake ng palo ng piko sa katawan niya. Hindi niya naiwasan yun at tumama ang tulis ng sandata ko sa balikat niya. Napaluhod siya sa lupa habang sumisigaw. Hindi siya makaalis dahil sa pagkakabaon ng sandata ko sa laman niya. Dahil doon, dumagsa ang kanyang mga alagad sa sementeryo. Nagulat pa nga ako dahil nagtatago lang pala ang mga ito sa kakahuyan. Ang ibang aswang naman ay sa loob mismo ng nasirang puntod nagtatago. Pero dahil sa mga patibong na ginawa namin, unti-unti silang naubos. Dumating na rin ang mga tanod, kasama sina Kapitan at si Lolo Gomer. Ang taong bayan naman ay nakipagpambuno na rin sa mga aswang na balbal. Maya-maya pa ay malakas akong sumigaw. Mga kasama! Mga kababaryo! Ubusin niyo ang alagad ng hayop na to! Tulong-tulong tayo! Sabay, hampas ko ulit ng piko sa katawan ng busaw na pinuno nila na si Mang Arthur. Nagkagulo na sa sementeryo. Kanya-kanya kami ng mga kalaban. Si Mang Arthur naman ay pinilit niyang makalayo sa akin. Kaya nakawala siya sa sandata ko. Magbabayad ka, Baron! Magbabayad ka! Papatayin ko kayong lahat! Ikaw ang papatayin ko, hayop ka! Sige mga kasama! Palibutan niyo ang kanyang mga alagad! Huwag kayo mag-iiwan ng kaunting bakas ng mga aswang na yan! Akala niyo ba ay papayag kaming patayin ninyo ng basta? Nagkakamali kayo. Kaya kong maglaho at iisa-isahin ko kayo! Nagkakamali ka! Hindi mo na magagawa yon dahil may sugat ka na, hungang! Lalo na at ang sandatang ginamit ko sa'yo ay may taglay na mutya ng uwak! Anong sabi mo? Unti-unting mauubos ang lakas mo! Halimaw ka! Binunot ko ang mutya sa bulsa ko. Pagkatapos ay ikinulong ko yon sa palad ko. Natigilan naman ang busaw nang makita ang bagay na yon. Ngayon mo gawin ang paglalaho mong hayop ka! Sige! Dahil hindi ka sasantuin ng mutya ng uwak ko! Mabilis kong ipinalo ang piko sa kanyang katawan. Naiwasan niya yon at naging mabilis sa pagkilos. Hindi pala magiging madali ang pakikipaglaban namin sa mga aswang na busaw at balbal dahil marami sa mga kasama ko ang sugatan.
Sa pamumuno ng busaw na si Mang Arthur, inatake nila kami. Malakas, mabilis, at marahas ang bawat nilalang na nakalaban namin. Doon naman, nagsimulang kumilos si Lolo Gomer, katulong niya si Kapitan. Lumipad ang mga sibat na merong katas ng mga bawang. Tumarak ang mga yon sa katawan ng mga aswang na balbal. Upang tuluyan silang mapatay, kailangan ng sanib puwersa kong kapangyarihan para mapatumba silang lahat. Pinaghahampas ko sila ng piko sa katawan at ulo. Umaangil ang mga ito dahil sa labis na sakit at sabay-sabay silang nasunog. Ang iba namang mga alagad ng pinuno ng mga aswang na si Mang Arthur ay nahulog sa mga patibong at hindi na rin nakaahon sa hukay dahil binuhusan sila ng asin ng taong bayan. Unti-unting naapektuhan ang pinuno ng mga aswang dahil sa pagkakalagas ng mga tauhan niya. Talagang pinagkaisahan niyo akong lahat. Mga hayop kayo! Magbabayad kayo ng malaki sa akin! Ikaw ang magbabayad ng malaki sa amin, hayop ka! Dahil sa mga kasalanan mo! Mataas akong tumalon. At pagbagsak ko, ibinaon ko ang piko sa kanyang bunbunan. Hindi ko natanggal ang talim nun dahil tinamaan niya ako ng suntok sa dibdib. Tumalsik ako at bumagsak ako sa ibabaw ng puntod. Mabuti na lang at hindi ko nabitiwan ang mutya. Apo! Bumangon ka! Tapusin mo na siya! Pilit akong tumayo at malalaki ang hakbang na muli kong nilapitan ng busaw. Sinamantala ko ang pagkakataon na binunot niya ang talim ng piko sa ulo niya. Kaya hindi niya naiwasan ang pagsuntok ko sa sikmura niya. Lumiwanag ang kamao ko at kitang-kita ko kung paanong yumanig ang buong katawan ng busaw sa bawat pagtama ng kamao ko sa katawan niya. Sinunggaban niya ako ng kagat, ngunit mabilis akong nakaiwas. Sa huling pagganti ko, tumama ang kamao ko sa mukha niya. At hinawakan ko ulit ang pikong nakabaon sa ulo niya. Binunot ko yon, sabay tarak nito sa leeg ni Mang Arthur. Hindi! Mahayop ka! Magbabayad ka! Magbabayad ka sa ginawa mo! Nakita ng mga tanod ang ginawa ko. Nagpakawala na rin sila ng sibat. Direktang tumama yon sa katawan ng aswang na si Mang Arthur. Ang magkaibigan naman na sina Enchong at Norman, sabay silang nagpakawala ng palaso na tumama naman sa katawan ng pinuno ng mga aswang. Ang taong bayan naman ay nagsama-sama. Ibinuhos nila ang asin sa katawan nito. Sa isang iglap, sumabog ang katawan ng busaw na si Mang Arthur. Kumalat ang kanyang nagkapira-pirasong laman sa sementeryo. Itinaas ko ang mutya sa ere at nagulat ako nang dumagsa ang daan-daang mga uwak na bumaba sa lupa. Pinagtutukan nila ang katawan ng mga natirang aswang na balbal, pati na ang nagkalat na laman ng aswang na busaw ay hindi rin nila pinalampas. Iniwan nilang kalansay ang mga aswang. Nagulat kaming lahat sa mga nasaksiyan namin. Hindi kami makapaniwala sa ginawa ng mga uwak. Apo! Tagumpay ang plano! Nagtagumpay tayong lahat! Wala ng mga aswang! Masaya kaming nagsigawan habang itinataas namin ang aming mga sandata. Kinuha ko naman ang piko at itinaas ko rin yun sa ere. Ganon din ang magkaibigang sina Enchong at Norman sa kanilang mga pana. Pagkatapos ay isinilid ko na sa bulsa ko ang mutya. Maraming salamat sa malaking tulong na ibinigay niyo sa akin, mga kasama. Kundi dahil sa inyo,
Hindi ko magagawa ang bagay na to. Tagumpay nating lahat to. Inakbayan naman ako ni Norman at Enchong. Ikaw ang naging lakas namin. Dahil sa iyo pinagkaloob ang mutya ng uwak. Hindi ba mga kasama? Si Baron, ang bayani natin! Sabay-sabay silang nagpalakpakan at nagpasalamat sa akin. Para sa kanila, ay ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Bagamat may bahagi sa puso ko ang nalulungkot dahil sa sinapit ng magkapatid na sina Rosa at Mang Arthur. Nanghihinayang ako dahil hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataong magkita at magkausap man lang. Pero dahil sa alagad sila ng kadiliman, hindi rin pwede sa kanila ang mabuhay sa mundo. Pagkalipas ng maraming taon, wala ng mga aswang ang nagnakaw sa mga bangkay sa sementeryong binabantayan ko. Sa huling yugto ng buhay ni Lolo Gomer, hindi ko akalain na ako rin pala ang maghuhukay sa lupang paglilibingan nito. Ngunit namatay siya, ay baon ko naman ang mga aral na natutunan ko mula sa kanya, na ang buhay ay weather lang. May mauuna at may mahuhuling mamamatay. Pero ang mahalaga, nakagawa siya ng kabutihan bago pa man siya mamaalam sa mundo. Sa kasalukuyan po, nasa bahay na lang din ako at matagal nang ipinasara ang lumang sementeryo sa gitna ng kakahuyan. Nailipat na ang libingan sa mas maayos na lugar dahil nga napakaliblib ng pinanggalingan. Ngunit ang alaalang naiwan doon ay mananatili sa puso naming lahat. At habang buhay naming maaalala at baka nga dalim pa namin sa libingan. Hanggang dito na lamang po ang istorya ko. Lubos na nagpapasalamat, Baron. Sa kwentong inyong napakinggan, pinatutunayan lamang na sa hiwaga ng buhay, marami tayong bagay na hindi maipaliwanag. Mga kababalaghang tila nakasilip sa gilid ng ating kamalayan. Maaring ang mga nilalang na kinatatakutan natin, gaya ng aswang na lihim na nakikihalubilo sa araw at nag-aabang sa dilim, ay paalala na hindi lahat ng nakikita ay siyang tunay. May mga taong tila payapa at mabuti sa paningin, subalit maaaring may lihim na anyong nagkukubli, tulad na lamang ng aswang na busaw na si Mang Arthur. Nasaan yung tao ay nakikisalamuha pa sa baryo, ngunit sa dilim ay nangigimpanganib sa bawat isa. Sa mundong hitik sa misteryo, hindi natin lubos na mauunawaan ng lahat, ngunit maaari tayong kumapit sa isang katiyakang hindi nagbabago. Sabi nga sa awit, Kabanata 27, Talata 1, ang Panginoon ay aking ilaw at ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang lakas ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Sa huli, higit sa mutya, agimat o anumang panlaban sa dilim, mas dakila pa rin ang kapangyarihan ng pananampalataya sa Diyos na lumikha. Siya ang tunay na sandigan natin sa gitna ng mga hiwaga at panganib sa ating buhay. Habang tayo'y nananalig at nagtitiwala sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan sa anumang anyo ng kadiliman. Patuloy niya tayong gagabayan at iingatan upang ang ating paglalakbay sa mundong ito ay magtapos hindi sa takot,
kundi sa liwanag at kapayapaang nagmumula sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli po. At